natin ang gantong proseso. Nakakatuwa po dahil ang Barangay San Miguel ay isa po sa 5 una na barangay na gumagawa po nito, no? Isa sa 5 Kasama sa pilot dito sa ating participatory lahat ng barangay PDP. 30 tayo barangay. Nakakatuwa po. Sigurado po ako ay yung mga CSO po natin, iba't ibang samahan na represented dito. Sigurado po ako na kasi excited din po kayo. Tama po ba? May pangatlong sabay sa mga Alam naman po siguro natin kung bakit natin ginagawa ito, bakit natin ito sinusubukan gawin. Bilang sa city level, iba po sa inyo, napaka-familiar ng mga mukha. Alam kong nagpa-participate din kayo hanggang sa city level, ano? Pero gusto po natin kung ano yung sinisimulan natin sa level ng lungsod po natin, ay gawin din natin sa mga barangay. Dahil ang barangay, yan po ang layer ng gobyerno na ika nga frontliner. Yan po yung nangunguna. Lahat ng problema bago makarating sa city, bago makarating sa regional, bago makarating sa national, dumadaan muna sa barangay. Kaya sa palagay ko, may nagkaupo dito, te. importanteng bahagi ng may nagkaupo dito ay ang pamahalaang barangay. Napaka-importante ng mga kapitan, ng mga kagawad po natin, ng mga barangay officials and staff. At syempre, kapag merong local government unit gaya ng barangay, meron din po itong budget, meron din itong mga serbisyo na kailangan na ibigay o ibaba sa taong bayan. At ginagalitan nyo naman po kung paano tayo ngayon sa LGU natin, sa pamahalaang lungsod. Gusto po natin lahat kita ng tao, lahat nakapuglat, walang tinatago hanggang sa huling sentimo. Alam niyo po dapat kung saan ginagamit at hindi po nagtatapos sa transparency. Kundi napaka-importante din po ng pakikilahok ng mamamayan sa pamamagitan ng mga civil society organizations, non-government organizations, people's organizations, at iba pa. Pero alam ko naman po na alam niyo na rin naman kung bakit importante ito. Dahil kung hindi kayo naniniwala na importante ito, hindi po kayo pumunta dito. Yes! Ito. Tama po ba? Yes! Ako po ay pusong nagpapasalamat sa inyo at umaasa ako na hindi lang sa basta magiging maganda po ang kalalabasan ng proyekto natin na ito at na may incorporate sa mga plano ng barangay na willing makinig at willing kayong pakinggan at isama sa gawain ng panghalang barangay. Kundi po, di tayo tatapos doon. Dapat po ang Barangay San Miguel ay maging modelo, maging halimbawa din. Ginagawa po natin to dahil nakikita natin sa buong Pilipinas, maging sa buong mundo, ang mga pamahalaan na bukas, transparent, inklusibo, walang pinakalimutang sektor o grupo, at sinasama ang taong bayan sa pagpaplano mula sa pagbabalangkas hanggang sa implementasyon at evaluasyon ng mga programa. Ito po yung mga lugar na nagiging mas maunlad at mas nagiging inklusibo ang pag-unlad. Kaya sigurado po na maganda ang kinabukasan, maliwanag ang kinabukasan ng Barangay San Miguel dahil po sa inyo at dahil sa ginagawa natin dito. Maraming salamat! Yes! Mayor, iba rin kita paubuin after, please stay with me in front after nyo dyan. May we call on to join you si Sir Al Edralin and Mr. Leslie tuwagin dito po sa gitna. May i-award din tayo. So, I'll read the flag. Tawagin din po natin si Kapitan Manny to join you. I'll read kung ano po nasa flag. Alright, so Bayanihan sa Pamamahala Flag of Appreciation is presented to Barangay San Miguel for the active partnership and full support to deepening the practice and transparency, participation, and accountability in the city of Pasig through the participatory Barangay Development Planning Initiative implemented in collaboration with the Institute of Politics and Governance, thus enabling the realization of the city's vision of being exemplar of participatory good governance. Signed by Victor Varela Soto, City Mayor, and Reggie Tugawi, CSOS.
Ay, si Mayor, natakpan. At i-turnover din po ni Kapitan. I-turnover ni Kapitan kay Mayor ang PDGT pong nabuo ng ating barangay. Palakpakan po natin. Alright. Thank you, Kap. Mayor, hindi pa rin po kita paupuin. One more. Nagot ka kay Mayor. Tawagin naman po natin ang IPG, Ms. Erlene Santos, partner. Babasahin ko naman po ang nakalagay sa na igagawad natin sa IPG. Bayanihan sa pamamahala, Flag of Appreciation, Institute of Politics and Governance. In profound gratitude for the meaningful partnership towards deepening the practice of transparency, participation, and accountability in the City of Pasig through the Participatory Barangay Development Planning Initiative implements in the pilot barangays of Capitolio, Manggaan, San Miguel, San Antonio, and Santo Tomas, thus enabling the realization of City's vision of being an exemplar of participatory good governance. Signed by Reggie Gawin, CSO and our City Mayor, Victor Mares Soto. Palakpakan po natin sila. Alright, maraming salamat po, Kap, Ms. Erlene, Mayor, pwede na po. Salamat po. Maraming salamat, Mayor. Ayan, papaupuin ka na namin. Alright, maalala po sa Barangay Council, yung nakikita po natin sa screen ay summary. Pwede niyo po tingnan sa folder ninyo yung detalye ng ginawang PDP ng ating mga constituents. And then of course, makinig po tayo sa kanilang explanation. Paalala din po sa ating reporters, we are timing you. Meron po tayo 5 minuto. And of course, nabanggit din nun sa ating pong council, ang hindi pong dokumenta na yung sector na under yung committee, meron din po kayong 5 minutes later after ng mga reports. Nani? Ako pala. Okay, balikan po natin. Napasan natin si Health 1. So, ladies and gentlemen, from Purok 1, 2, 3, and 5, mula San Miguel Pasig Senior Citizen Relief, Ms. Elda Fernandez. From SME, SCI po, Senior Citizen po ng Cavite. At ito po ang presentasyon ng Social Development Sector Health Group. Group 1 representing from 1, 2, 3, and 5. Halos may resemblance po dun sa report po na sa akin na po. Ang amin po main issue dito, after gathering mga ideas po, mga opinions, ang issue po na lumalabas ay ang low quality of health services. Bakit yan po? Okay? Nakakala po kami ng iba't ibang solusyon sa mga problema nito. If you will notice, yun po we are more focused on dun sa mga anti-rabies vaccine para sa mga hayop. Yung aso, yung pusa. Pero sana po wag natin kalimutan yung mga biktima, yung mga nakagat mismo. Sana meron po tayong enough vaccine para sa kanila. Next, we have the establishment of health center annex. Kasi po, iisa po ang center natin. Sa dinami-dami po ng populasyon ng San Miguel, around 40,000 po, yung services, hindi po, yung ating health center is not enough to cater all the patients na pumupunta sa health center. Although meron namang mga designated na araw para sa mga movies, para sa mga regular na nagpapacheck up at sorry. And then we have a provisions of medicine for hypertension and diabetes.
stroke patient, tumaas po ang cholesterol ko. So, dapat po meron tayo yan sa center. Kadalasan, wala po talaga nagbibigay sa amin. Ang sabi ko, walang supply ng DOH. Next, we have vitamins, no? Kadalasan mga vitamins, i-dispense po natin, vitamin C, multivitamins, pero kinakailangan din po natin ng vitamin B complex. No? Para po sa mga ugat-ugat natin, para hindi po magbarat. When it comes to customer service, dapat po yung po nasa health center, pasintabi po, dapat po accommodating kayo lagi. Always wear your best smile, araw-araw pag sinakausap ang mga pasyente po, no? Ibig sabihin, masungit sila. Sungitan ang mga pasyente, hanggang maaari po, maging magaling din tayo sa mga pasyente na nakakalaman natin. Although, hindi naman sa lahat, Tama. Yan, naririnig na yung ang center ay masungit. Probably, naman sila. pero hindi po kasi maaari siguro magdudalo sila. And then, ito po, isa pa po, ito po, dapat po pagtuunan ng pasyente. Provision of computers for an efficient client system and faster client record management. If you will notice, ang sistema po ng center, blank envelope pa rin na nakapanood doon yung mga data ng mga pasyente. Kung magkakaroon po tayo ng computer, nagkaroon po ng easy access, no, sa information ng mga pasyente. So, ayan po, sana sa medium success upgrading ng sistema ng Mano-mano. record. The last one, substitute doctor to ensure availability at all times. Sa doktoran po, naguna si Dr. Ranil Dalan. And then we have another doctor, si Dr. Angelo. Hindi ko po alam kung siya po ay believer. So, pero dalawa po ang doktor ng center natin. Ngayon, probably, proper scheduling na po ng mga doktor para lahat po ng pasyente na pupunta ay matignan po ng tama at yan ang tamang gamot. Lalo na po sa pag-i-issue ng maintenance natin. One time pumunta po ako ng umaga. Pati sabi ko, umalik na lang po tayo ng hapon kasi wala si Doc. Siya po ang mag-issue ng gamot. What I mean is, kahit anong oras po sana, makapag-spread sila ng mga maintenance. Kasi po, kawawa naman po yung iba, malayo ang gamila sa center natin. And with that, maraming